Okay guys, nandito tayo sa Drive Plus. Siyempre kasama ko si Bunny. Ito yung tireman natin sa Tireboys simula 2001. So yung edad niya, alam niyo na kung ilan, pero hindi ko na sabihin. Bakit tayo nandito? Siyempre, meron tayong mag wheels na mukha siyang pang Alphard. Ikakabit natin ngayon sa Toyota Elite. So mga Toyota Elite owners, tingnan nyo kung gaano kaganda tong mags na to pag nakakabit sa Toyota Elite. So, instead of Falcon, ang kinabit natin ay Continental. So, sa mga client natin na bibili ng mags na to, may package kami ginagawa. Whether you choose Falcon tires or Continental tires, basta ito ang kasamang wheel. Ito yung kasama sa wheel package set natin. Nga lang, ang Continental, mas mahal lang ng konti kumpara doon sa Falcon. Pero at par naman yung presyo niya. So, abangan natin. Okay guys, ito na yung Toyota Elite na pagkakabitan natin. So, ito yung stock wheels niya. 235/60/70 yung original. Papalitan natin ng 235/55/18 na Continental tires na may kasamang size 18 na wheels. So, yan na. Guys, pag nagpalit tayo nito, pati lug nuts niya, pinapalitan natin. Yan. Kasi original niya na lug nuts ay washer type. Merong ito, hindi siya papasok doon sa wheels. So, pinapalitan natin ng ganito. Yan. Excited na ako makita to. Ito yung unang Toyota Elite na kinabitan natin ng mag wheels na to using Continental tires. Ganun lang, di ba? Ang bilis. Okay, next. Guys, bibigyan ko kayo ng idea. Ito, nagkakabit kami ng goma. Hindi lang basa-basang goma kasi 235/55/18 kayo nang kinabit natin. Yung iba sinasabi, mas maporma ang 245/50/18. Mas busog tingnan. Pero pag sukatin mo, dimension by dimension, 235/55/18 ay mas mataba pa sa 245/50/18. Tapos, bigyan ko lang kayo ng tips kasi, bakit 235 kinakabit namin? Kasi ang load index ng 235/55 ay 104W. Ang sa mga 245 ay 100W lang. 100W meaning, sa layman's term na lang natin, mas maintindihan nyo. Pag 100W, kaya niya approximately 800 kilograms ang kaya niyang load capacity per tire. Ngayon, itong 104W, kaya niya magkarga ng 900 kilos per tire. So, yung 900 kilos in times 4 mo, that's about 3.6 ton. Itong original na mga Elite, it's about 2.6 ton na wala pang pasahero. Pero, pagdating naman sa driving mo, wala kang mafe-feel na pagbabago doon sa 235/55/18 kumpara sa 245. Sa 245, syempre, mas malapad ang copy niya sa kali, mas dama mo yung kilos mo. Although naka-power steering ka, pero dama mo yun. At 235, stock to stock. So, ito siya. Ayan na, oh. Medyo nakakabit na. Ang ganda, di ba? So, kabila naman tayo. Pero, pinapakita lang natin. Ngayon, tinatanong tao, bakit mas mahal ang Continental tire over other brand? Kasi, ino-offer namin Falcon. Ang Falcon kasi is 100,000 net including tire. Pero pag Continental ang ginamit mo, magiging 108,700. May butal na sakto. Yun ang price difference ng Continental and Falcon. Ano ba ang advantage ng... Pareho naman silang magandang brand. Pero para mo sabing, di ba, may good, better, and best. Ang Falcon ay better. Ang Continental ay best. They are both silica compound. Pero ang unang gumawa ng technology ng silica compound is Continental. Pag naka-Continental tire ka, ito yung mga nararamdaman mo. Personally, ako sa sarili kong kotse, dalawa lang ginagamit ko. Falcon and Continental. Pag Continental kasi ang gamit mo, yung man nakita mong zebra line sa kalye, yung grug.
pag dinaanan mo siya, mas tahimik siya. Para kami sound deadening. Kasi naka-silica compound na siya. Pero doon, yung kapit niya sa kali at saka yung braking system niya, sobrang ganda nung Continental. Pero syempre, not saying na hindi maganda ibang brand, pero yun lang advantage ni Continental. Kaya pati ibang brand, ginaya na si Continental na gumamit ng silica compound na material. Okay, habang naghihintay tayo kay Bunny, bigyan ko kayo ng idea. Itong very particular yung mga tao ngayon pag nagbebenta, itong production date. Ito, fourth week of 2025. So meaning, ginawa siya end of January. Ayan. 0425. Hindi siya month. Yung 04 na yan is week. Fourth week of 2025. So, ito yung mahabang diskusyon na maraming tao eh. Nabanggit ko yun sa dating vlog ko. Pag bibili ka ba ng goma, dapat on the same year? Kung may stock yung nagbebenta, okay lang. Pero kahit sabihin mong 3 taon na yung stock, at sasabihin mong ayoko, maghahanap ako ng year 2025. Una-una, pera niyan, wala naman akong right to say na anong tama at mali sa inyo. Pero ang gusto ko lang sabihin in technical term, kahit bumili ako ng goma na brand new na 3 or 4 years old, even 5 years old, wala naman siya problema dahil ang production date niya, meaning yung 5 years na yan yung shelf lives na tinatago mo yung brand gulong mo. Siyempre, sa mga high-end brand, hindi ka naman naglalagay lang ng bodega na may araw eh. Lahat yan, sealed, maayos na bodega para maingatan mo yung mga mahal na goma. So guys, teka, gusto kong i-share sa ito. Ito yung production date, 9th week of year 2020. So, ibig mo ba sabihin, kung bumili ka ng brand new na auto, year 2020 ang production, nilabas mo sa kasa yung kotse mo, like itong Toyota Elite, 2023. So, yung 3 taon na, magko-complain ka ba sa kasa or sa car dealership na palitan yung goma mo? Di parang, ang gusto lang ipakita, yung logic na gusto kong i-share sa inyo, meaning, pag ginamit mo na yung goma, rumolyo na yan, uminit na yan, at nagagamit mo na, hindi na delikado yan. So, yung mga misconception na pagsabi na, goma mo 5 years na, kailangan na palitan. So, it's either gusto ko lang i-take advantage yung na nagbebenta ng gulong or talagang hindi lang talaga nila alam. So, yan lang gusto kong i-share na tip sa inyo about sa production date. Balik naman tayo sa installation natin. Yan. Tapos na rin yung sa harapan. Ganda, di ba? Ito mo guys to. Okay, meron pa akong gustong i-share sa inyo. Habang nag-iintay tayo, itong goma na to, tuwing kailan ka bang magpapalit ng goma? Halika. Magpapalit ka ng goma tuwing meron sa goma na pinakailalim sa grooves. Meron pang isa pang parang dot. Yung dot na yan, itong dot na to, yan yung isa pang markings, ito yung markings mo, para malaman mo, pag pumatay na itong thread dito sa markings yan, ibig sabihin, kailangan mo nang magpalit ng goma. Pero syempre, nasanay tayong mga Pilipino, gusto natin, kahit umabot ka na dyan, basta gusto mong pudpud na bago mong palitan. Pero guys, sa mga hindi lang nakakaalam at nanonood ng vlog natin, I think, nagkaroon kayo ng better understanding about sa tire. So, ito na tayo ngayon. Ayan, patapos na tayo. Ang ganda ng kulay na to. Itong kulay na to ng Elite. Meron na rin kaming TPU, PPF. So, yung mga pag meron kang GL, gusto mo gawing ganyang kulay, dali nyo na sa amin. Kayang-kaya natin yan. Same time, gumagawa rin kami ng PPF. Like itong unit na to, naka-PPF na rin to eh. Ito ang ginagawa dito, ito yung torque wrench niya. Kasi, di ba nasanay rin tayo, ito yung nagpapakabit tayo ng gulong. Gusto mo yung sagad na sagad, hindi pwede yun. Nakakasira yun ng thread. So, meron tayong tinatawag na torque wrench. Meron siyang load number na, yan no, kahit ano higpit mo, pag nag-lock siya, hindi nagagalaw. Di ba, Banong? Bani pala.
Ayan. Anong tips pa ang gusto mo ituro sa amin, Bunny? Baka meron ako din nasabing alam mo. Una-una, alagaan natin yung hangin. Hangin, ayun. Yun po yan. Okay, Kuya Bunny, ano ba dapat ang hangin ng gulong natin? Pinakamaganda kung sundin na lang natin ano yung recommendation ng unit. Okay, eto, katulad dito, ano bang hangin dapat natin dito? Sa kanya, sporty, yun ang susundin natin. So, 40 PSI to. Ito ba nahigpitan mo? Parang di ko nakita. Nakikita nyo. Guni-guni ko lang pala yun. So, 40 PSI pala ang kailangan nung may mga Grandia. So, kung may Grandia ka, nagtataka ka, bakit 40 PSI? Kotse ko 30 lang Yung iba nga 28 pa eh. 40 PSI, dahil unang-una, sinasabi ko na ang bigat ng Elite ay 2.6 ton na wala pang sakay na tao. So, imagine mo, 2.6 ton at sasakyan mo pa, kaya, di ba yung load index nito ay 104W. So, 900 kilo times 4 is 3.6. So, 3.6 minus 2.6 because of naka-continental ka na load, yung load index mo ay 104W, kaya mo magsakay ng 1 toneladang tao. So, 1 tonelada kung 100 kilos per tao, 10 tao. So, yun, di ba? Tips yun, di ba? Ngayon, dito naman tayo. Ngayon, guys, gusto ko pang i-share sa inyo dito. Kung ikaw ay may Toyota GL at gandang-ganda kayo sa commercial lang to habang nag-iintay ako. Nakita niyo itong buong muka. Ito buong muka ng, ng Elite na to, nagagawa natin sa Toyota GL. So, kung meron ka Toyota GL, gusto mo gawang ganito, ba't pakita mo yung mukha nito? So, sabi ko lang to Kung gusto mo ng ganitong bumper, at ganitong headlight, at ganitong fog lamps, na mo-modify natin yan. So, itong harapan na to, marami nagbebenta nito sa market, hindi lang ako. Pero yung likod, itong likod, andyan na si Sir Winston. Siya ang guru ng goma. Pero, eto gusto ko pakita sa inyo, etong trunk na to, minomodify din natin. So, pag meron kang GL, gusto mo yung look na to, kayang-kaya natin gawin yan. So, commercial lang muna ako dito. So, para alam nyo lang, para sa pagpalit ng mags, itong buong likod ng Elite na to, kayang i-achieve even though you have a Toyota GL. So, yun. So guys, andito na si Sir Winston. Bigyan mo lang ng tips. Nasabi ko na about 104 load capacity. Nasabi ko rin yung production date. Yeah. Ano pa masabi natin sa Continental tires? Bakit siya ang premium tire natin even though narinig ko kayo sa better and best eh. Yeah. So, better yung Falcon natin, best yung Continental natin, and then, what can you say more about Continental? Bakit siya? The rave right now in the market is all about comfort and quietness, no? Comfort and quietness, okay. Everywhere, everybody's now looking for the extra comfort because yung suspension ng sasakyan ngayon gumaganda na. Yes, Nagiging yes. sophisticated na. So, kapag hindi maganda yung gulong, nasasayang. Diba? Yes. So, right now, no other brand in the market can come close to the Continental. Continental Wow. pagdating dyan sa comfort and pagkatahimik. You know? Alan! Halika! So, Yeah. don't take my word for it. I mean, Kailangan niyo subukan. yeah, you've heard it left and right from different people na. You have to really try it because iba yung marinig mo lang sa amin, iba yung Experience. ma-experience Actually, si mo. Sir Winston, Yeah. gusto niya ipatry kay Alan. Alan di Sir Winston. Hi. Alan, quick question lang Bakit kayo na habang nag-usap tayo, sabi ko, Falcon ang kasama ng goma. Pero binanggit ko na pwede mag-Continental. Bakit Continental bigla mong pinili kahit na may dagdag? Alam ko kasi Continental mas high-end sa Falcon eh. So, Okay. might as well try ko talaga ngayon. Okay. Ngayon sabi nga Sir Winston, ano masasabi mo? Ano may experience ni Alan na iba? Pag excited na nga siya, kaya na nagbigay lang ako ng tip of the icebergs eh. You know, there's a lot of good tires in the market. Okay? Pero since ang Philippine road condition is very, very unique in the sense that ang sama ng daan natin, Yes. no?
Even if you're in Makati, makikita mo, financial district. In other country, pag financial district, Swabe. pinakamagandang daan yan. Dito, maski Makati, ang sama ng daan, lundo-lundo, patsa-patsa. That's why, comfort tires like this will enhance your overall driving experience. Okay. Otherwise, kung matigas ang ride mo, bugbog ang katawan mo dyan, you get very tired, di ba? So, yung comfort is the first thing you will experience with Conti. Okay, Para okay. kang naka-carpet. Olan, comfort. Okay. Yeah. Para naka-carpet yun. Parang naka-carpet. Secondly, you will notice is gaano siya katahimik. So mas tahimik. Mas tahimik, no? Then thirdly, just like kanina, kakaulan lang ng pagkalakas-lakas, these tires, unbelievable. Yung kapit niya sa daan is, maski basa, kapit na kapit yan sa daan. Yeah, hindi ka yung mapapasipa ang puwet Yes. mo. You can, even if it's raining, you can, the vehicle will stick on its lane. Okay. Hindi yan sisipa, paalis ng lane niya or whatever, no? The very, very long mileage. So, kala ng tao, mahal. No? But I keep on saying, ang price is totally different from value. Yes. Di ba? Correct. Ang price, you can be high or you can be low. It doesn't necessarily mean porque mataas siya, ito ay mahal. Yes. Di ba? So yung value, it's either harang or sulit. So, if makita mo kung gaano kahaba ang buhay nito, so yung cost per kilometer, bawing-bawi ka na. Alam mo, excited Diba? nga ako eh. Kasi kanina tinuro kay Alan yung 83W natin na Oh, pudpud yeah. na pudpud. Grabe yun, grabe. So, same thing sabi ko. Oo. Sabi ko yung Continental na to, sabi ko, Alan, ikaw mismo maka-feel kung ano ang ma-feel mo sa Continental. Ayokong sabi lang namin Sir Winston, Yeah. kailangan kong ma-feel mo rin. So, Yeah. abangan natin yung experience ni Alan. Pero, syempre kami Sir Winston, alam na namin dahil mga personal car namin, Yeah. talagang naka-Conti Sport Contact 7. Kaya, wag. So, yun. After this, go for a ride, go for a drive. Tingnan mo, get a feel. Yeah. Get Kasi a siya feel. mismo nag-drive eh. Ah. So, maramdaman niya rin kaagad Maramdaman. eh. So, chinecheck ko lang ngayon yung pressure ng dati mong gulong and the new one para at least At par. At par sila. Oo. Okay guys, ang dami yung natutunan ha. So mamaya, tingnan pa natin yung finished product na ng mugs and tires ni Toyota Elite. Okay, guys, tapos yung vlog natin. So ngayon, ite-test drive na ni Alan itong sasakyan niya. Dahil gusto na talaga mapakita ni Sir Winston yung feeling ng Continental na silica compound kung ano ang feeling ng driver pag di-drive dito. So guys, hindi ko alam kung i-continue ko pa to, pero wanna say, happy holidays. Every day again is a blessing. Walang tsamba. Every day is a miracle. Pagkagising mo ay pasalamat ka na. Kung ikaw ay tao, laging negative ang iniisip, kalimutan mo yung pagka-negative mo dahil isang iglap pwede tayo mawala dito sa mundo na to. Kaya enjoy, have fun, and always remember, Jesus loves you. God bless. 친구 여러분, 저희와 편안하게 타세요. 아토의 헤드레스, 햇거로 필리핀 첫 번째 장통.